Ayan yung nabili kong unan para sa likod niya. Pag nakatalindigin, madali lang pala siyang gawin. Yan yung unan na nabili ko sa Shopee. Ito. Para magtalindigin niya yung mom. Hi guys! Nandito ako ngayon sa hospital. Duty, morning and evening to be with mom. Rest day muna si Ate B, Kachindiling. First day of journey with mom in the hospital. Ayaw pa niyang kumain. It's 7 o'clock. Ayaw pang kumain ni ma'am. She's okay. Wala naman siya sakit. Kaya lang we have decided na mag-stay muna siya dito para in case of emergency, lagi mayroong doctor and nurse. Laging nakaantabay. But clear naman siya sa kanyang mga sakit. Wala naman siyang sakit. Gusto lang naming making sure na she will be okay, na she's comfortable, at merong nurse lagi at doktor na makakatingin sa kanya in case mag-fluctuate ang kanyang sugar and blood pressure. Ayaw pa niyang kumain as of now. Ito. Sige po. Thank you. Ito yung meds ni ma'am na dinudurog na and then hinahalo sa milk niya. Pero tulog pa siya guys. So paano ko siya gisingin? Anyway, it's only 7 o'clock. So mamaya ko na siguro siya gisingin mga 8 o'clock. And then mamaya meron akong online class. 7 o'clock, it's good na online class kami ngayon. So, mag-online class ako mamaya alas 7 ng umaga. It's now 7:30 guys. Dinigising ko si ma'am. Medyo tinaas ko na yung kanyang unan pero ayaw pa rin niyang magising. Masarap pa rin yung tulog niya. Nagre-respond naman siya pero ayaw niyang munang kumain. Tayo ng tubig, hot water. Kakapit tayo. Dahil ayaw ni ma'am, kumain ako na munang kakain. Food for today. So, meron akong milk. Ito yung galing sa hospital. Si mama kasi. So, kay mama itong lugaw and egg. Siguro sa akin na itong sausage. Walang rice kasi diet ito ni ma'am. Meron pala lugaw lang. Okay, kain tayo. Tsaka of course, may milk at tinapay. Let's eat, guys. Sip-sip. Finally, napainom ko rin siya ng milk na hinahalo na dito yung kanyang medicine. Ayan, tulog na siya ulit. Every 2 hours, binibiling namin yung likod niya. Every 2 hours. Tsaka pala guys, bumili ako ng ganito. Bumili ako ng parang ganito siya. Ganito. Yan, binili ko sa Shopee. Ganyan siya guys. Nilalagay siya sa likod para nakaka-side siya. Para hindi siya magkakaroon ng bed sore. Ganyan siya guys. So, ito. So, binili ko to sa Shopee.
300 yata. Pero foam lang siya. Tapos ilalagay mo ganun sa likod niya yan. Kain tayo ulit ng coffee. Meron din akong sausage dito. Mamaya, pakainin ko siya ng lugaw with egg. Tago natin itong Milo. Meron din akong tinapay. Bitin ka ma. Bitin. So, eto guys, ilalagay sa likod ni ma'am para naka-side siya doon. May support sa likod niya. Iwas bed sore. So, sabi ng doktor, every 2 hours, dapat sinaside siya para hindi yung pressure sa balat niya. Daka doon sa beddings, no? Tapos dito daw sa gitna ng legs niya, dapat merong nakalagay na something cloth para hindi friction yung skin that can cause the bed sore. Ayan. Ayan siya sa likod. Alam nyo guys, dati hindi ako makakain sa hospital. Pero magmula nung nandito si ma'am, nasanay na rin. Nasanay na rin kami. Syempre, we have to be with mom na. Kaya, ayan, coffee tayo. Mag-isa lang ako ngayon dito. Dahil si ate ko, tsaka si ate Dilik ay pinauwi, nag-day off muna sila. Kasi kapag Monday to
Friday dito. Morning si Ate Diling and gabi si Ate Vic. So for 2 days, Monday and Saturday and Sunday, nandito ako. It's time for mom's massage. Kailangan i-massage ang legs. I-straight ko muna yung kanyang legs kasi laging nakaganon yung legs niya. So, kailangan siya i-straight kasi baka hindi na siya ma-straight in the future. So, pag nagmamassage na yung pataas, stretch yung gamit ko ma. Total, makatugmit niya mo yan ang stretch. Stretch. Masarap ang tulog ni Mama. Hindi pa siya kumain ng rice. Kumain lang siya ng milk. Ito yung milk niya, guys. Ito yung binigay ni Doc na milk niya. Boost Optimum. Yan. Kasi dahil wala silang nakitang sakit ni Ma'am, wala na siyang dextrose. Siguro talagang old age na lang talaga. Wala silang nakitang sakit. So, wala na siyang dextrose. No? Nandito lang siya sa hospital now. Kasi we would like to see to it na kung may emergency ulit, nandito na lang siya. Nandito siya sa hospital at madaling dalhin sa hospital. It's now 10 o'clock and katatapos lang ng online class ko habang ako'y nakabantay sa aking mami. Ayan si Kuya, maglilinis ng aming kwarto. Tapos mamaya papalitan yung mattress ni Ma'am. Kanina dapat to pumunta sila dito mga 10:30. Kaso tulog pa si Mama. Masarap talaga yung tulog niya ngayon eh. It's now 11 o'clock. So kailangan na talagang pakainin si Ma'am. Ginising ko na talaga siya, guys. Kasi kailangan niya nang kumain. Mami! Morning! Oh, buklat na ba yung mata mo? Ma'am! Ma'am! Kain ka pa. Bangan pa. Open your eyes. Oh. Saan niya matututod? Then puyat ka. Doon kami tawari. Kung yan ako gisinan, mamay na ka. Hindi? Wala ka. O namabakman ka. Ay, tao ka sa tempo. Pag
kung meron, matutulog ka sa bayo. Naman? Sarap. Nakabisa? Yan. Uminom ka panda nun. Tubig, ma'am. Ma, tubig. Ma, ma'am. Sip. Nakain. Success! Nakakain na siya ng rice, ng lugaw with milk, and inom na siya ng water. So, sleep siya ulit. Hello guys, after 2 hours, i-flip na naman natin si ma'am sa other side. Mami!